Kilos protesta ang sagot ng mga PUV drivers sa isa na namang malakihang patong sa presyo ng produktong petrolyo. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian, live mula sa Philcoa sa Quezon City. Ched, ano na ang update dyan? Pinky, is na namang jumbo oil price hike ang sumalubong sa atin ngayong Martes. Kaya naman ang ilang mga motorista dumagsa na kanina sa mga gas stations para magpa-full tank bago pa man mapatupad ang taas singil na yan. Sa isang gasoline station sa Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City, mahaba ang pila at nakakaapekto sa trapiko ang mga motoristang nagpapagasolina. Daing nila, masakit na raw masyado sa bulsa ang tuloy-tuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang ilang naghahanap buhay, wala na raw talagang naiuwi sa pamilya. Kaya ang resulta, isa na namang kilos protesta para kondenahin ang taas presyo at kakulangan umano ng konkretong aksyon ng gobyerno. Pinangunahan ito ng piston na nagprotesta sa Parañaque, Baclaran, Alabang, Cubao at Pasig. Sa welga sa Cubao, dinadaing ng mga jeepney driver ang sobra-sobra na nilang paghihigpit ng sinturon para lang mairaos ang araw-araw na pangangailangan. Magbabawas na ng pagkain, imbis na magamusal ka, kape ka na lang. Sa merienda, hindi ka nilang merienda. Habang hahabulin mo na rin ang biyahe. Sa panayam ng abante kay Piston National President Modi Floranda, sinabi niyang walang prenong kakalampag ang kanilang grupo sa gobyerno. Kung kakayanin po natin ay linggo-linggo ay meron po magaganap na protesta ng sektor ng transportasyon. Kahit yung mga kooperatiba, yung mga corporation, ay meron na rin pong mga ruta. Halimbawa sa bahagi po ng Bisayan at sa bahagi po ng Bicol ay hindi na bumibiyahe. Kinondena rin ng Piston ang flood control scandal. Ayon sa grupo, ang mga pondong ninanakaw sa mga proyekto nagagamit sana ngayon para tugunan ang krisis sa langis. Pinky, sinabi kanina ni Energy Secretary Sharon Garin na kung maaalis man daw yung mga fuel taxes ay hindi agad ito mararamdaman ng publiko dahil nagagamit na ito para makabili ng oil supply ng bansa sa mga susunod na araw. May 900,000 barrels of fuel daw na inaasahan ng gobyerno ngayong buwan. Yung una darating ng April 10 mula raw yan sa Malaysia through Singapore trader. Ang susunod dalawang cargo darating sa ikalawa hanggang ikatlong linggo ng buwang ito. Supply we have as of today is good up to 50 days, which means latter half of May, no? So ang ibig sabihin it's not like we won't have any more supply after May or at the end of May. It basically means we have 50 days to replenish what we consume. Dagdag ni Garin, nasa 7 to 10 days daw ang lead time nila sa pag-order ng panibagong oil barrels. Pinky? Ched, kailan daw yung desisyon sa pagtapyas o kaya pag-suspend sa excise tax sa langis? Sabi kanina sa atin, Pinky, ng DOE, soon enough daw yan. Maaaring ngayong linggo o sa susunod na linggo. Pero ayun nga, hindi rin daw masyadong mararamdaman ito ng publiko dahil ginagamit ng pamahalaan yung nakokolekta nitong excise tax para bumili ng panibagong mga oil barrels para sa supply ng bansa. Balik sa iyo, Pinky. Okay, maraming salamat sa iyo, Ched Gatchalian. Nag-uulat ng live mula sa Philcoa sa Quezon City. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.